pong lahat, inaamin ko ko sa sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos at at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Dasal natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagkapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip, ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at ipinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
silbi at mamanghang ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan na ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po niyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. At doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng mantinting tagutom sa lupain iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kaniya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagan yung anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kaniyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kaniya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Sutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang kuya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Naggalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kahit lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa niyo ng pinatabang kuya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko sa iyo, ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo, ang sawari ko'y napaka-popular, kundi man isa sa pinaka-popular na talinghaga na sinabi
ng ating Panginoong Jesucristo, ang talinghaga ng alibughang anak or the parable of the prodigal son. Sa sobrang popular nito, ay marami na po tayong pagninilay na ginawa o narinig tungkol dito. Yun nga lamang, mostly ang ating mga pagninilay ay nasa sentro lamang, either dun sa alibughang anak o kaya dun sa mapagmahal na ama. Nakakalimutan natin na tatlo ang pangunahing tauhan dito. At hindi lamang isa kundi dalawa yung nagkasala o nawala. Magkaiba lang ng ekspresyon ang pagkawala ng dalawa. Sapagkat kung yung una, yung alibughang anak, yung nakababatang anak ay nawala sa pagkakasala, yung nakatatandang anak ay nagwala. Narinig naman po natin yung mga salita na binitawan ng panganay na anak sa kanyang ama. Sabi niya, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Sa English version, mayroon pang ang salitang, look, all these years I have served you and not even the ones that I disobey you. So may panunumbat, kumbaga. And it's because he saw himself just as a servant, as a slave of his father, and not as a son of his father. Ang tingin niya sa sarili niya, alipin siya, alila siya ng kanyang ama. Kaya nga, galing siya sa bukid, di ba? Kasi pinagtatrabaho niya ang kanyang ama. Yun lang naman ang pakiramdam niya. You see, wala naman po talagang masama na ituring natin ang ating sarili bilang alipin ng Diyos eh. In fact, sa maraming mga pagkakataon, tinawag o nagpakilala si San Pablo sa kanyang mga sulat bilang slave of God, servant of God. Because there's really nothing wrong with serving and obeying God. Kaya lang, if all we see ourselves ay alipin lang, servant lang, may mali po dyan. Sapagkat hindi yan ang tunay nating kalikasan. We are sons and daughters of God. We are children of God. Sumusunod tayo, naglilingkod tayo sa Diyos dahil nagmamahal tayo. Mahal natin siya bilang ating ama. Sapagkat alam natin na mas matindi ang pagmamahal niya sa atin. And so, yung serving natin, yung obeying natin, ay dahil sa pagmamahal natin. Hindi tayo naobliga. Kaya tayo nagsiserve, kaya tayo naglilingkod. Kundi dahil minamahal at mahal tayo ng Diyos. Pwede po kasi tayong maglingkod na hindi tayo nagmamahal eh. Pwede yun. Kung ang tingin natin sa Panginoon ay relasyon natin sa Kanya ay transactional lang. Kumbaga trabaho lang. So magsisimba, magdarasal tayo, gagawa tayo ng mabuti. Dahil naobliga lang tayo. Ay hindi po tama yan. Magiging mapaghanap tayo, mareklamo tayo. Pag ganyan. Tipid ang mga gagawin nating mabuti pag ganyan. Nakapapagod yan. At kulang na kulang ang mga gagawin nating kabutihan pag ganyan. No wonder ano pong mga sinabi ng Panginoon sa mga Skriba at Pariseo na by the way ay pinatutungkulan ng talinghagang ito sapagkat sila naman talaga ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Kristo. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? In certain occasions, mapag-imbabao sapagkat ang kanilang mga ginagawa ay hindi sa kalooban nilang bumubukal. Ano pa? Diba't sabi ng Panginoon, kung ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga Skriba at Pariseo, katulad lang. So ibig sabihin, ang pagsunod nila ay kulang na kulang. Ang sabi pa ng Panginoon, nakamit na nila, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kaya sa langit, wala na silang gantimpalang aasahan. At pwede pong mangyari sa atin yan. Kung ang magiging tingin natin sa sarili natin ay hindi anak, kundi alipin lang, tagasunod lang ng Panginoong Diyos natin. This will explain why yung unang salita na binitawan ng ama sa kanyang panganay na anak ay anak. Ito'y para kontrahin agad yung pananaw ng kanyang panganay na anak na siya'y slave lamang o servant. Hindi. Sinasabi, ini-emphasize ng ama sa panganay na anak kita. And then what? Sinabi niya, ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Pero yun nga po, ay kung papasok siya ng bahay, kung ang magiging tingin pa rin niya sa sarili niya ay anak ng ama niya. Doon lamang niya talaga may enjoy o maibibigay sa kanya ng ama niya yung para sa kanya kapag itinuring niya talaga ang kanyang sarili bilang anak ng ama niya. Same thing with us. Matatanggap natin ang mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin kung titingnan talaga natin ang ating sarili bilang kaniyang anak. So much so na magsaserve tayo sa Kanya, maglilingkod tayo sa Kanya, susunod tayo sa Kanya dahil minamahal natin siya bilang ating ama, hindi dahil tayo na obliga. At makikita naman ng Diyos yun because God looks at our heart. Pero sa atin magmamanifest yun. Makikita natin kung
anak ba talaga ang tingin natin sa sarili natin? Anak ba ng Diyos natin? Makikita po natin yon sa paraan ng pagmamahal natin sa kapwa natin. Lalong-lalo na sa mga taong hindi ka mahal-mahal sa atin. Hindi po kasi natin po pwedeng sabihin na ang Diyos ay Ama natin kung hindi natin ituturing ang kapwa natin bilang kapatid natin. Hindi natin po pwedeng sabihin mahal natin ang Diyos bilang Ama natin kung hindi natin magagawang mahalin ang kahit sino sa kapwa natin. Yes, kahit pa tayo nagdarasal, kahit pa tayo nagsisimba, kahit pa tayo tumutulong sa ibang tao, sasabihin pa rin ni San Juan sa atin, tayo ay sinungaling. Again, no wonder, kinontra agad dito nung ama yung statement ng kanyang panganay na anak patungkol sa kanyang bunsong anak. Sabi kasi ng panganay na anak, subalit ang dumating ang anak mong yan. Ano ang sabi? In response to this ng ama, subalit dumating na ang kapatid mo. Muling nabuhay ang kapatid mo, muling natagpuan ang kapatid mo. Ini-emphasize sa kanya. Anak ko rin yan, kapatid mo yan, mahalin mo yan. Hindi po natin alam kung paanong nag-end yung kwento. Kasi open-ended po, hindi natin alam kung pumasok ng bahay yung panganay. Pero ang challenge po kasi ay ituloy natin ito sa ating sariling buhay na makita natin ang ating sarili bilang totoong mga anak ng Diyos. At para dito ay magpatawad tayo ng kapwa natin, magmahal tayo ng kapwa natin, maghanga tayo ng mabuti sa kapwa natin, ituring nating kapatid natin ang ating kapwa. Doon lamang po kasi magiging sigurado ng ating mga ginagawa hindi pagpapalat kayo, kundi talagang ginagawa natin dahil mahal natin ang Panginoon Diyos natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Bilang tunay na anak mo, O Diyos ko. Tulungan mo akong maniwala sa pagmamahal mo. Tulungan mo akong maniwala na minamahal mo ako hindi dahil sa mga mabuting ginagawa ko, kundi dahil sa ako'y mahal. Upang ang paglingkod at pagsunod na gagawin ko ay bilang tugon lamang sa pagmamahal na ito. Upang hindi ako manumbat, hindi ako maghanap, upang gawin ko ang lahat na makakaya ko, upang hindi ako mapagod sa mga mabuting ginagawa ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na maging tama ang pagpapakabuti ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang mangyayari Kung lalapit ka sa kay iyo, Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, Mayroong magandang mangyayari sa iyo. magandang mangyayari Kung lalapit kay sa Jesus, iyo. Kung lalapit Anak ka ng Diyos. kay Jesus. tanggapin mo yon, paniwalaan mo yon. Papuri sa Ama, at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay.
ligtas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maiyan sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa amin iyong iniukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasakip sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atis na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sa muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang mabuhay sa Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at pusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan, aking susundan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ang siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay may parod din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amang tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan.
Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sarang na buhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging naisay ang bilhin kong umibig ay walang sinangis, pagsindang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal